Okay, usapang blocks na naman tayo mga ka-drafter. Tuturo ko ngayon ay tungkol sa paggawa ng blocks sa ating mga drawings. Nagawa muna ako ng sample. Kunyari grid line. Diameter 1,000. Okay, tapos diba merong ano yan, merong line ortho or F8 yan. Tapos lagyan natin ng text, tayo muna sa style, pwede na rin naman yan standard, pero gawa tayo ng iba, new. Tapos ano ba pwede, romance kunyari. Okay, ito style name lang yan pero ito talaga yung font. Iset niyo yung font sa romance. Yan romance with factor. Okay, pwede kami natin 85. Tapos apply, set current, close, tapos enter. Siguro mga 250. Ano nangyari? Mali pala yan. Dapat 12.85. Hindi text. 250 ang text height. Okay. Rotation angle. Okay. Tapos letter A. Okay. Justification dapat sa middle center. Dito na lang natin i-edit sa justification sa properties. Mga pala, pag nagpapalabas ka pala kayo ng properties, kung wala kayo nakita rito sa kabilang sa left side, ang ita-type niyo na lang para mabilis, hindi na kayo maghanap niya sa mga icon o sa menu, MO. Yan. Yan properties MO. Properties. Yun ang shortcut niya, MO. Enter mo lang. Yan, lalabas na yan. Tapos click mo to. Lagay na lang natin middle center. Ito middle center. Yan. Yan may grip na siya sa middle. Tapos lagay natin sa gitna. Pwede naman lakihan natin ng konti para mag-proportion sa bubbles natin. Sabihin natin 300 or 350. Yan. Ngayon ibablock natin to. Kaya natin ibablock to kasi hiwalay siya. Yan, para magiging isang buo. So ang gagawin natin, command tayo ng block B. Type mo lang B. Yun ang shortcut niya. Ayun pero pwede mo naman siya type ng buo. So B, click ito, block. Yan, lalabas yung dialog box. Ngayon dito sa gagawa ka ng file name. Gagawa kang block name. For example, grid line. Grid na lang, grid para tapos dito pag i-check mo kasi ito, specify on screen, ang mangyayari niyan siya na
assume ng magbibigay ng peak point mo. So ang mangyari kasi 0, 0 yan, dito yan pupunta. Ito kasi yung 0, 0, 0 mo yung XYZ. So dyan pupunta yung point niya, yung insertion point. Tawag ng insertion point. So dapat huwag mong gamitin to. Kasi habang lumalayo yung drawing mo, ay yung sample natin, lumalayo sa XY, eh malilito ka kasi nandun yung grip niya. So ang gagawin mo, tanggalin mo yan, tapos ikaw ang mag-specify kung saan ang gusto mo. Let's say for example, click natin to, pick point. Yan. Pwedeng dito, pero ako maganda siguro gawin natin dito na lang. Pwede naman dyan, ito na lang. Tapos i-select mo yung object. Dito ulit, dito tayo, select object. So i-click mo to, select object, select mo na lahat. Pwedeng isa-isahin mo, kaya i-crossing window mo, yan. Tapos enter. Yan. So okay na tayo dyan, okay na tayo dito. Tapos ito, i-check mo, kasi pag retain, ibig sabihin hindi siya magbablock, hindi ito magiging block. Pero sige, mamaya papaliwanag ko na lang. Dito mo muna i-check muna natin itong convert to block. So pag convert to block, magko-convert sa block to. Tapos okay na yan. Tapos allow exploding, naka-check yan. Kasi pag hindi mo yan in-uncheck mo pala ito, ang block mo hindi mo siya ma-explode. So kung gusto mong hindi siya ma-explode, i-uncheck mo. Kung gusto mong ma-explode siya, i-check mo siya. So usually ginagamit ko allow exploding. Pero pwede mo naman to mamaya, i-explain ko mamaya, kasi pwede mo naman to i-edit mamaya yung allow exploding. May explode mo naman yan. Baka may encounter nyo sa mga drawing, yung mga baguhan, kapag encounter na ba't ganitong block hindi may explode to, ganitong ginawa nila, hindi nila in-uncheck nila to, kaya hindi mo may explode. Pero may paraan dun. Sige, mamaya ituturo ko. So allow exploding, okay. Tapos may pick point na tayo. Tapos dito na block unit, millimeter. Tapos yun lang ang mo. So tandaan nyo na lang yan. Hindi naman na tayo gagamit ng annotative, iba na naman to. Pwede naman gagawa tayo ng annotative na block. Pero ito lang muna, basic na paggawa ng block. So 3 objects lang siya. 1, 2, 3. So i-okay ko na. Yan. At tingnan mo nangyari. Pag kinlik ko to, pag move ko, nag-move siya buo kahit saan ko siya i-select. Kasi isang entity na siya. Tapos nag-change siya sa block. Pero kanina kung yan, gagawa tayo. Copy ko muna to. Pagkakaiba nila. Copy. Kasi okay. Mas madali kasi explain pag ginagawa natin. Explode ko muna to. Ayan. Bumalik na siya sa tatlo. Explode. Kanina kung hindi natin inalaw ang exploding, hindi natin ma-explode to. Okay. So, block. Block yan. Gawa tayo na ulit ng panibago. Tapos ang gagawin natin, itong retain. Okay. So, grid 2. Gawa tayo muna grid 2 para maiba siya. So pick point, so dito pa rin natin lalagay, select object dito, enter, tapos retain. Try natin na retain. Tapos allow explode, okay na yan. So millimeter, same pa rin. So ang ginawa ko,
ma-differentiate lang kung ang convert to block at saka yung retain, kung ano mangyayari, anong pagkakaiba nila. So okay, yan o, anong nangyari, same, hindi siya nag-block, hindi siya nagiging block. Ito yung grid 2 natin. Ngayon, saan na ba napunta yung block natin na grid 2? Dito yun, insert mo siya. Ayun siya o. Kailangan mo pa siyang i-insert. Insert. Yan. Yan na yung grid 2 natin. So, paano natin malaman kung ito yung grid 2? Kasi parehas. Block name. Meron ba dito? Ito. Itong block name nyo. Grid 2. Itong isa. Grid lang siya. So, ito. So, ganun ang pagkakaiba niya. So, ngayon, yung isa na naman. Yung allow exploding. Ito. Tapos palitan natin to B para ma-distinguish natin. So command tayo ng block. So convert natin, pwede itong gamitin na ito na lang gamitin, convert to block. Pag delete naman kasi madi-delete yun yung sinelect mo ditong object. Kunyari ito mamaya madi-delete siya, pero i-insert mo na naman siya, andun naman yun ang gagawin natin block mamaya. Kanyari ito, grade 3. Grade 3, tapos pick point ito, tapos pinaka base point niya, select object, enter, tapos uncheck natin to, yan, tapos i-okay natin, yan. Magiging block siya. Pero, sa grade 3 yan yan ang block name niya. Ngayon, explode natin to. Explode. Yan. Explode. Select. Enter. Tingnan mo nangyari. 1 could not be exploded. Kita mo. Yung ito. Explode natin. Explode. Enter. Di ba? Na-explode siya. Yun. Saan na natin? So, ang tanong, kung may magtatanong dyan, paano natin na ma-explode pag meron tayo makikita sa drawing natin na ganito? Paano natin ngayon na-explode yan? Kasi minsan, yung mga blocks kailangan natin i-explode kasi magmo-modify tayo base dun sa block na yun, para yun na lang gagamitin natin na mga information. So may i-edit lang tayo ng konti, may pagbabago para hindi ka na magdo-drawing ulit. So paano natin ngayon to i-explode? Ganito, punta tayo sa properties, ito, tapos dito sa properties. Nasaan ngayon yan? Annotative no unit factor. Nasaan na yun? Hindi ko na alam hindi pala dito. So ganito palang gagawin natin gagawin natin, click mo to, right click, tapos block editor, taka dito sa block editor, click mo to, yan, dito ka na sa block editor, so may edit mo na yan. Ngayon punta ka dito sa properties nya,
hanapin mo yung yan o, allow exploding. Ma-edit mo dito yung properties na kanina. So gagawin mo, palitan mo ng yes. Okay, tapos close mo yung block editor, save mo, save the changes to grid 3 kasi binago nga natin to. Save mo siya. Okay, so black pa rin siya. Ngayon explode na natin. Explode. Enter. Nangyari. Ayan, na-explode na. Diba? Dali lang. So, sa mga iba dyan na mga baguhan pa na hindi pa kabisado masyado. Ayan. Yan lang yung gagawin nyo. Ngayon, may isa pang ano dyan, kailangan. Kunyari, ito yung grid line nyo. Hindi, isa. Kuha na lang tayo ng isa. Buray na lang natin to. Tira natin itong grid. Itong grid. Siyempre, kunyari, copy mo to. Copy. Kunyari, yan yung ano mo. Yung grid mo. Diba? Dapat yan A, B, C, D. Diba? Ay, pag pinalitan mo to, paano mo papalitan yan? Sa edit block and place. Tapos okay, o kaya ref edit. Pwede mo rin, merong ano to shortcut yung ref edit. Sige mamaya. Okay natin. Pag in-edit mo to, gawin mong B, double click mo lang yan. B. Yan. Enter. Tapos sa edit, ref edit, save mo, save changes. All reference edits will be saved. Okay. Tignan mo, napalit lahat. Bago lahat. Kasi nga, pare-parehas kasi ang block name nito. Pare silang grid. Yung block name niya is grid. So, lahat ng parehas object na grid ang block name, kahit maraming kinopya mo, kahit 100 yan, kung ito pa rin yung pareho silang grid ang block name, kung anong gagawin mo dito sa isa, it's either dito, dito, magiging parehas. Kunyari dito, no, ref edit natin, edit in place. Okay, kunyari ito, ano, rotate natin to, example lang to. Yan, tama. Pag sinave ko yan, tama nung mangyari sa iba. Oh, ganun din nangyari, oh, parehas. Oh, naglinya lang kasi, pero tingnan mo, oh, ganun nangyari. So kung gagawa ka ng grid line, ando natin, ando. Yan, kung gagawa ka ng grid line, copy. Pag gusto mong ma-edit ang text mo na hindi nagbabago yung ang object mo, bali text lang ang ma-edit mo, gagawin mo siyang attribute. Gagawin mo yan ng attribute. So sa next nating topic, doon ko ituturo kung paano gumawa ng attributes sa mga blocks. Gamitin niya sa mga grid line, section, symbol, sa mga elevation, yan, or doon sa mga
title ng plan mo. Kunyari, floor plan, ganyan. Second floor plan, yan. Black siya, pero may edit mo ang text na hindi maapektuhan yung bali, ang mangyayari lang, ma-edit mo lang yung text. So, yung iba hindi na magbabago. So, sa next na lang na natin, na tutorial. Okay, thank you. Thanks for watching. Comment kayo guys sa baba kung anong topic ang gusto nyo discuss natin para kung alam ko at matulungan ko kayo, lalo na sa mga mga beginners na gusto matuto pa ng AutoCAD. Kasi sa mga sa training center, kung nag-training man kayo sa training center, siyempre lang yun, madalian lang din naman kasi ang turo doon, so hindi mo pa masyadong magagamay. So at least may idea ka galing doon. So pero kailangan mo pa rin practice. So ako tuturo ko sa inyo kung paano yun. Kung alam ko ang kailangan nyo, gagawan ko siya ng video. Okay, thank you.